Pagpapatuloy po natin at pag-uusapan natin, pagbubulay-bulayan natin continuously ang ating pinag-uusapan patungkol sa ating authority, patungkol sa kung sino tayo, anong meron sa atin, at ano ang kapangyarihan na ibigay na ng Panginoon sa atin. Kasi sa totoo lang, kung minsan dahil sa agos ng buhay, dahil sa mga problemang hinaharap natin, dahil sa mga bagay na pupwedeng maka-defocus sa ating pagtuon in our focus on God and also staying in faith, marahil baka na didiskaril tayo ng konti kung ano yung klaseng kapangyarihan at otoridad at posisyon ang naibigay sa atin ng Panginoon. Kaya patuloy po nating pag-uusapan ito. Ang title po ng aking message ngayong hapon na ito ay Ang Iyong Mandato. Wow, mandato. Pwede rin yung sinasabi, naalala ko si Pastor Bert eh. Hi, Pastor Bert. Honor naman natin, palakpakan natin si Pastor Bert. Ang talagang nagsimula, nagplow ng ating 3 p.m. service, ang aking ninong Pastor Bert and Tita Lucien. Mandato, ikaw, dato ka! Dato ka! Mayaman ka! Tayuan mo at labanan mo si Satanas! Dato ka! O, di ba? Oo. Laging nagri-ring yan. Talagang pagka meron na akong mga pagsubok na hinaharap, kagaya nitong taon na ito, pagpasok pa lamang ng January, meron ng mga medical journey na kami pinagdadaanan, kaming mag-asawa. Kinabukasan nung birthday ko, January 8, kailangan namin siyang dalhin sa ER. Kasi nung nakita sa CT scan, sa kung ano-anong mga scan na yun, nakita na may bato pala si Darna. Kaya sa nakaraang buwan, ay hanggang sa, nung pinakahuli lang ay last month, 3 beses nang nag-undergo ng procedure ang aking asawa. Maraming salamat sa mga doktor. Ang isa sa kanila ay nandito. At sila ipagpapala sa amin. Kung minsan merong ganun, kasi yung mga panalangin mo, Lord, miracles! Lord, ngayon na, Lord, I declare, I speak in the name of Jesus. Yes, of course. Tatayuan natin yan, yung mga ganyang klaseng otoridad, yung mga ganyang klaseng posisyon. Meron tayong kumpiyansa sa kanyang salita nang dahil sa latay na itinamo ni Jesus sa kanyang likuran, tayo ay pinagiling na mula ulo hanggang ating talampakan. Bagkus meron ding sinasabi, creative miracles. Na kumbaga, hindi natin pwedeng ilagay si Lord sa isang kahon na kapag naniniwala tayo at meron tayong pinapanalangin, yun at yun na lang ang ating gustong makita, na kapag iba ang makita natin o hindi pa ito mangyari sa ngayon, para bang nagtatampo na tayo agad? Lord, ano ba naman? Ang tagal naman. Lord, parang isang panalangin ng kababaihan na pagka sila'y magkakaroon ng forever partner, nang sila'y nasa 20s, Lord, I want a godly, a good, and a rich man. Oh, ganun, specific Pagdating ng 30, Lord, I desire, I pray for a godly and a good man. Nawala na yung rich. Pagdating na 40 ka na, Lord, I want a good man. Pagdating ng 50 mo, Lord, ano ba naman? Parang, Lord. No, joke lang yon. Pero sa totoo lang, merong special na klase kung paano ni Lord tutugunan ang iyong mga panalangin. Kaya nga creative miracles Dahil hindi mo yun naaasahan, hindi magiging sorpresang napakaganda nun na kapag dumating sa'yo, Lord, alam ko, ikaw lang ito. Walang makakagawang iba nito kung hindi ikaw lamang. Salamat, O Lord. Kaya lalahanin natin
ang ating posisyon. Aalalahanin natin ang naibigay sa atin at kung sino tayo sa Panginoon. Ito ang sinasabi sa Ephesians chapter 3 verse 20. Tingnan po natin ito. Sa Kanya na makakagawa, sa Kanya. Sabihin nga po natin, sa Kanya. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa, hindi lang sa basta sa inaasahan mo o sa step-by-step procedure na pinapanalangin mo na yun na yun. Dapat yun na yun. Kapag ka naiba, parang hindi si Lord yun. Pero meron siyang creative miracles. At higit pa dyan. Dahil alam niya kung anong nararapat sa'yo. Alam niya kung anong best para sa'yo. Alam niya kung anong timing, kailan at saan. Alam niya ang lahat ng mga bagay na yan. Kaysa maaari nating hilingin sa isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin, sa Kanya at nasa sa Kanya. Sa Kanya lamang. Wala tayong sarili nating lakas, sarili nating kapangyarihan, sarili nating abilidad, sarili nating talento. Even ang mga bagay na kala mong nakamit mo at narating mo dahil sa galing mo, dahil sa talento mo, dahil sa oportunidad na meron ka, dahil sa tulong ng iba. Alam niyo po, lahat ng yan ay ibinigay din ng Panginoon. Wala tayong pagmamayari. We don't own anything. We don't own anything. We are only but a steward of everything. Kaya kahit na yung mga koneksyon na meron ka, kahit na yung mga opportunities na meron ka, ang Panginoon din ang sadyang nagbigay at naglaan at nagpagbuklod-buklod ng mga bagay na yan. Because in James 1:17 says that He is the giver of every good and perfect gift. Siya lang. Kaya yung sasabihin mong narating mo, meron ka, o ganito, bigayan ni Lord. Yung talento mo, yung talino mo, yung galing mo, lahat yan. Yung abilidad mo, bigay din yan ni Lord. Amen. So ang main thought nito ay gusto ko lamang ibahagi sa inyo na malaman muna natin kung paano tayo tingnan ni Lord. Ano ba ang pagmamahal na meron tayo sa Kanya? At sino ba tayo sa Kanya? Kasi ganyan lamang talaga kung iisipin mo, hindi mo naman malalaman kung anong meron ka kung hindi mo pa kilala kung sino ka Para bang meron ka palang mana na limpak-limpak na salapi na nasa bangko, halimbawa. Pero dahil sa hindi mo alam kung sino ka at yung mana na yun ay para sa iyo pala, at ikaw pala ay ang nawawalang anak ni ganito at ni ganyan, example lamang, hanggang sa mawala ka na dito sa mundong ito, hindi mo ma-enjoy yung mga klase na pribilehiyo na yan at sa mga pagpapalang yan. Kasi hindi mo alam kung sino ka Pero kung alam mo na anak ka ng Diyos, alam mo na pinagbayaran na ng Diyos ang lahat ng pagsubok na haharapin mo ngayon. Meron ka ng kumpiyansa, Lord, that's mine, di ba? Healing, akin yan. Magandang future, sa akin yan. Ang iyong hope, ang pag-ibig mo, lahat yan sa akin. So meron kang ganung klaseng kumpiyansa, kaya ma-enjoy mo ang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Panginoon dahil alam mo kung sino ka sa Kanya. Amen. Para bang naalala ko 2 Sundays ago nung nag-preach si Pastora Heidi about the power of attorney. Yan. Para bang nabigyan ka talaga ng power of attorney. At doon nasasaad sa papeles na yun, sa sinasabi ng salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako at kanyang mga sinasabi doon na merong kapangyarihan dahil selyado ng kanyang pangalan. Ikaw ang representative na sa tuwing nasa puso mo yan, nasa isip mo yan, binibigkas ng bibig mo yan, mangyayari yan. Dahil ikaw ang nabigyan ng power of attorney. Amen. Hindi sapat na alam mo lang basta ang authority mo, ha? Kailangan malaman mo kung anong kapasidad, kung ano ang lakas, kung ano ang kapangyarihan ang meron doon sa Diyos na yon na nagsabi at nagbitaw ng mga salitang iyan. Mga pangakong yan. Kailanman ay hindi mo yan basta-basta i-set aside na ang authority mo ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya nga may mandato ka.
may mandato ka. Meron kang mandate. Meron kang assignment. Meron kang special na misyon. Gusto ng Panginoon pagpalain ka para maging pagpapala ka. Gusto ng Panginoon palakasin ka para makapagsilbi ka sa Kanya. Amen. Maging parte ka ng life group, maging parte ka ng team, no? Sa host, hindi ba? Sa traffic marshal. Binigyan ka ng lakas ng Diyos para maibigay sa iyo ang ganyang klaseng special na mission. Okay. So last week, sino po ba ang nandito last week? Taas nga po ang kamay. Yan. Naantok po ba kayo? Sino pong inaantok? Taas ang kamay. Yan. Yung mga banat ni Pastora Heidi, kaya never gets old. So wala naman nagtaas ng kamay. hindi sila inaantok. Sige. Pero huwag niyo na akong asahang mag-joke ulit, ha? KKK, hindi ba? Napakadaling tandaan. Ano po yung mga KKK na yan? Pakisigaw nga po sa akin. Okay, malakas ang sigaw. Alam na alam, Pastor Edwin, palta lang po tayo, ituro po ninyo ulit. Mukhang nakalimutan na po ng ating mga kapatid. Kaharian, kapangyarihan, kapayapaan. O, di ba? KKK. Pwede pa nating dagdagan yan. Magiging ilang K na yan. Kaharian, kapangyarihan, at kapayapaan. Wow. Alam niyo po, ang isa sa mga nakuha ko doon, tayo ay kasapi, kasama, kapamilya ng kaharian ng Panginoon. Kaya hindi maikakait sa atin ang kapangyarihan at kapayapaan na mararanasan natin dahil ibinigay na yan sa atin. Amen. Kaya ngayong naibigay na yan sa atin, ito ang ating mandato. Ito ang ating mandato. Kasi totoo yan eh. With great power comes with great responsibility. At saka gawin nating biblical. Gawin natin biblical para hindi lang si Spider-Man. Ano nga pala yung biblical nun? Nakalimutan ko tuloy. Much is given, much is required. Hindi ba? Much is given, much is required. Kaya nga tayo nabigyan ng ganyang kapangyarihan dahil meron din tayong responsibilidad. Hindi lamang yan para sa atin. Ang isip at plano ng Panginoon sa atin ay hindi lang para sa atin. Bakit ba nandito pa tayo sa mundong ito? Bakit ba nung tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay hindi naman tayo umuwi agad sa langit? Kasi kung ganun ang mangyayari, baka wala po talaga karamihan sa atin dito, hindi po ba? At hindi na maihasik ang kanyang magandang balita kapag hindi na natin naririnig yun dun sa mga taong tumanggap at na bigyan ng kaligtasan ng Panginoon. And we overcome by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. Yun ang mandato ng isang mananampalataya. Kaya tayo ibuhay pa. Tayo ay maghasik ng kanyang mga binhi, ng kanyang salita at ng kanyang ebanghelyo at ng kanyang pag-ibig ay maipakita natin at i-share natin. Unang-una sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. Kaya itong authority na ito ay authority from Christ. This is also power through Christ. And this is purpose for Christ. Yan ang ating mandato para sa kaharian ng Panginoon. Kanya nga lang, kung minsan nakukuha at nananakaw ito. Naalala ko din doon pa lamang sa Genesis, kung paano nakawin ng kaaway ang identity at kapangyarihan na meron si Eve at si Adan. Hindi ba sinasabi nito ni Taning ng kaaway sa Genesis chapter 1 verses 26 to 28 na kapag kinain mo yung pinagbabawal na prutas na yan ay magiging parang Diyos ka. Malalaman mo ang mga tama at mali. Hindi ba't kalinlangan yun? Hindi ba't panluloko yun? Kasi ginawa na nga sila na naaayon sa wangis at itsura at kapangyarihan din ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, humayo kayo at magpakarami. I give you rulership and dominion. Meron silang
pwesto, meron silang liderato, meron silang control, meron silang kapangyarihan sa una pa lamang. Pero nalinlang sila ng kaaway. Kung minsan ganyan ang nangyayari sa atin. Lilinlangin kung ano ang iyong pagkakakilanlan. Kung sino ka. Kasi if you will not know your authority, you will also not function. I mean, if you will not know your identity, you will also not function in your authority. Hindi mo malalaman kung anong meron ka kung hindi mo alam kung sino ka eh. Kaya minsan, di ba, pag nanakaw yung cellphone, una mong iniisip, naku, yung mga pictures ko, naku, yung mga, baka yung password naku. Tsaka yung mga messages nung labidudes ko nandun. Naku, paano ko yung mariretrieve? O pag nawalan ka ng pitaka, iniisip, naku, yung SM Advantage ko nandun. Yung mga ID ko, credit card ko, yung mga rewards card nandun. Pati yung picture ng aso ko nandun. Naisip mo yun, di ba? Pero hindi mo na naisip yung mismong pitaka. Hindi mo na naisip yung laman ng pitaka. Wala namang pera eh. So hindi mo na naisip kasi, okay, ID na lang. Ganun din tayo bilang isang mananampalataya na kapag ang atake ng kaaway ay hindi mismo ultimano kung ano yung lakas at kapangyarihan at talento at kung ano ang meron tayo. Inaatake niya ang pagkakakilanlan natin kung sino tayo. Bakit? Kasi pag dyan ka na diskaril, sigurado yan, hindi ka na magpa-function ng maayos kung ano ang kaya mo. Dahil confused ka na eh. Dyan ka na naloko, nalinlang ka na. Kung minsan, hanggang sa ngayon, ganyan-ganyan pa rin ang style ng ating kaaway. Bulok na bulok. Kasi hindi naman siya Diyos para magkaroon ng creativity. Siya lamang ay nilalang na pinatawan ng parusa eh. No, ang ating kaaway. Kaya nga wala siyang originality. Kaya nga bulok na bulok. Ganyan pa rin ang style niya. Sasabihin niya pa rin sa'yo, okay lang yan. Dayain mo na ng konti yung mga ilang numero dyan. Lagyan mo na ng zero. Konting bagay lang naman yan. Sasabihin sa iyo habang nasa trabaho ka, kasi nandun ka sa finance, nandun ka sa accounting, nandun ka sa pagsisingil, o whatsoever. Hindi niyan mapapansin ng napakalaking kumpanya. Okay lang yan, pagpapala yan, magta-tights ka naman eh. O diba? Panliling lang yan. Bakit? Iaalis ka na kung sino ang pagkakakilanlan ng Panginoon kung sino ka, na ikaw ay matuwid, na ikaw ay hindi magsisinungaling, ikaw ay hindi manloloko. Ikaw ay totoo dahil ang Diyos ang tumitingin sa'yo. Siya ang audience mo. Hindi ba? Meron ka ng integridad. Yun ang kung sino ka. Hindi ka magpapalinlang sa ibang bagay. O sa marami pang ibang bagay. Manlilinlang talaga ang ating kaaway. Alam niyo po, ang krus ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang para tugunan o hindi lamang para bigyan tayo ng kaligtasan. Grace didn't just rescue you. It restored you. Grace is an empowerment. Yan ay kakayahan, kapangyarihan na pupwede kang makagawa ng mga bagay na hindi mo maiisip na kaya mo palang gawin. Sa pamamagitan, ulit, ng ating Panginoong Hesukristo. Through Him, you can do exceedingly far abundantly above all what you can ever ask, think, or imagine beyond your wildest dreams. All because of the power that lies within you. Amen. So, babalik po ako doon sa actually, nakapag-share din ako ng salita ng Diyos. Nung April 19 yun, hindi ko po yun makakalimutan. So parang naging series na po ito, no? Kasi ang title ng message na yun ay Piniling Anak ng Diyos. Naalala niyo po ba yun? Na ikaw ay inampon, inako, at pinarte na ng Panginoon para maging anak niya, hindi ba? Tapos 2 months after Father's Day, June 21, ang ama na walang katulad. Wow! So kung titingnan na po natin ito, no, ako din wow Lord,
nandito na ako, talagang kailangan ko itong malaman. Kailangan ko itong namnamin, kumbaga. Kasi sabi sa Joshua 1:8, when you meditate, kapag inunguya mo yan ng maigi at nilalasahan mo yan, nilalasap mo yan, hindi lang basta kain ka lang ng kain, lunok ka lang ng lunok. Tapos saka mo maisip, ano nga pala yung kinain ko? Ginawa mong sabaw yung kanin. Parang nabilaukan ka tuloy. So, hindi ganon, di ba? Sa Joshua 1:8, sinasabi doon that you meditate on it day and night. At saka kapag ka naririnig mo rin ang sarili mo yan, sinasabi mo yan, binibigkas mo yan, binabasa mo yan, paulit-ulit. Hindi ba Romans 10:17 says that but faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya ito sa akin yun ang ninanamnam ko. Kaya kung tayo ay alam na natin kung sino tayo dahil pinili tayong anak ng Diyos. At ang ating Diyos ay ang Ama natin sa langit na walang katulad. Napakabuti, napaka-mapagmahal, napaka-generous, napaka-graceful, napaka-merciful, napaka-forgiving. Ngayon, madali na para sa atin ang maintindihan na tayo ay may mandato. Otoridad, may assignment, may responsibilidad, merong kapangyarihan na galing sa Ama. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Mga kapatid, ang pinakasusi para tayo'y maka-access dyan sa sinasabing kapangyarihan, dyan sinasabing otoridad, dyan sa sinasabing posisyon ay ang ating pagpapakumbaba. God resists the proud but He gives grace to those who are humble. Sino pong humble dito? Taas ang kamay. Ayan. Kasi pag nagtaas ka na si Apa, hindi ka na humble. Nagtaas ka na lang kamay. Humble ako! Hindi ba? So, sige. Kailangan ko po bang explain yung joke ko? Natutulog na naman yata tayo sa pansitan. Okay. Ito lang yan, ano po. Kapag tayo'y lumalapit sa ating Diyos Ama, na sinasabi nating, Lord, ang aking mga nagagawang maganda ay hindi ko yan magagawa ko hindi dahil sa iyo. Lord, kailangan ko ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Lord, kailangan ko ng tulong mo. Lord, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Lord, ikaw lamang ang dapat kong kasama, wala ng iba. Yan ay mga bagay na magpapatunay na ikaw ay may pagpapakumbaba. Na kapag ka meron kang pagpapakumbabang ganyan, nariyan ang kanyang kapangyarihan. Nandyan ang kanyang kabutihan. Nandyan ang kanyang pagpapala. Nandyan ang kanyang grasya para sa iyo. Gusto mo ba ng grasya, kapangyarihan ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen, amen. So sinasabi sa Luke 15, no? Kasi dito natin talaga makikita dahil itong storya ng isang prodigal son ay hindi lamang nagfo-focus doon sa anak na nagtiwalag, nagligalig, nagwaldas, o kung ano-anong mga kasalanan at kamunduhan ang ginawa. Ngunit alam natin sa istorya na yan, siya ay bumalik. Pero hindi lamang yan ang gustong makita at maintindihan sa atin ng ating Diyos Ama. At ni Jesucristo na nagsasabi at nagkukwento ng kwento na ito. I'm sure, no, hindi ito basta na lamang ikukwento ni Jesus nang walang kabuluhan. Dahil hindi naman si Jesus naman ay karpintero, hindi barbero. Para lamang magkwento ng basta-basta lang. Siya ay karpintero, di ba? Kaya nga, ang mga sinasabi niya, importante yan, may kabuluhan yan, merong koneksyon yan, at merong gusto siyang ipahiwatig sa iyo dyan. Kaya yan ay makikita natin dito na hindi lamang yan patungkol dun sa kasalanan at sa maling ginawa ng anak. Bagkus ito ay patungkol sa nagre-restore na Father, sa loving Father, sa compassionate Father, sa gracious Father, sa generous Father, sa tatay na merong pagmamahal sa anak at hindi na tinignan, inisip
ang pinanggalingan ng anak kahit mali pa ang kanyang ginawa. Nung bumalik ang anak, hindi naman sinabi, ano nangyari sa'yo? Bakit ganun yung itsura mo? Nangangamoy ka, ang baho mo, asan ang pera, asan ang mana? Ay nako, grabe naman, ano ba yan? Maligo ka nga muna, magbihis ka, magano ka, tapos saka tayo mag-uusap, umupo ka dyan. Di ba? Walang ganung klase. Parang ako yun parang merong dito merong nagdunubalik na pagkakataon. Oo nga speaking from experiences. Wala naman, di naman. Bagkus ito ang sinabi ng kanyang ama sa kanya. Lucas 15:22. Dalhin ninyo agad ang pinakamagandang damit at isuot sa kanya, isuot din ninyo ang singsing sa kanyang daliri at sapatos sa kanyang mga paa. Wow! Grabe, no? Alam nyo, napakalalim nito. Kasi siyempre si Jesus nabubuhay sa mga oras na yon, alam niya kung ano ang klase ng kultura na meron sila. Alam niya rin kung paano niya ito pagsasama-samahin at ano yung mga bagay na ilalagay niya doon at talagang sasabihin ng ama. Hindi pagsasalita ng ama na sinabing, ba't ganyan itsura mo, ang baho mo, ganyan-ganyan. Pero hindi, ibigay ang pinakamagandang robe dito sa anak ko. Suotan siya ng singsing at ng sandalyas. Wow. So mga kapatid, tapos na po ang intro ko. Punta na po tayo sa salita ng Diyos. Lord, thank you for your word. May all hearts be open this afternoon. Pero unang-una sa aking puntos ay ang robe. Wow. Ang robe. Sa panahon na iyon, ang robe ay simbolo ng kanilang royalty, ng kanilang pamilya. Na lahat sila na miyembro ng pamilya, pare-parehas ang rendition ng itsura, ng kulay, at ng disenyo ng kanilang robe. At hindi lang to basta robe na sinasabi ni Jesus dito. Talinhaga man ito, pero makabuluhan ito. Sinabi ni Jesus, dalhin ang pinakamaganda. Siyempre, sa isang kabahayan katulad nun, o isang kaharian, ang pinakamagandang robe ay ang nagmamayari dyan ay ang pinakamataas. Ang pinakahari, ang pinakatatay, ang pinaka-leader ng lahat. Yun ang sinabi niya. Ibigay sa anak ko yung pagmamayari ko. Dahil hindi ko siya tinitingnan kung ano ang kanyang maling ginawa. Ano ang kanyang kasalanan? Ano ang kanyang kabahuan? Ano ang mga nangyaring ginawa niya sa akin? Hindi ko yung nakikita. Bigyan nito ng pinakamataas na posisyon. Yan ang robe na mapapapunta sa anak ko. That's identity, honor, and acceptance. Ganyan pumili ang Panginoon. Salamat sa Diyos na hindi Kanya pinipili dahil qualified ka. Hindi Kanya pinipili dahil may talent ka. O pinanganak ka sa ganitong klaseng pamilya, o meron kang ganitong klaseng yaman. Hindi ka pinipili ng Diyos na naaayon sa sarili mong kakayahan o sa mga bagay na hindi magandang nangyari sa'yo dati sa mga nakaraan mo. Pinipili ka ng Diyos dahil mahal ka niya, dahil anak ka niya. Yan ang pagtingin ng Diyos sa atin ngayon. Salamat sa Diyos na hindi niya tayo tinitingnan dahil doon sa mga kasalanang iyon. Bagkus yung robe na yan na bumabalot sa atin ay ang robe of glory and honor and righteousness is upon us, na sa tuwing makikita tayo, ipinagmamalaki tayo ng ating Ama, makikita tayo ng ibang tao, ibinigay ang robe, ibinigay ang posisyon, ibinigay ang identity, ibinigay ang honor, ibinigay ang acceptance doon sa leader, sa anak niya, sa anak ng leader na yun, sa anak ng haring iyon. Anong nangyayari dito? So wala na silang pwedeng ibang gawing paghuhusga doon sa anak na yun, dahil kung sino yung pinakamataas sa bahay na yun, siya ang may karapatan na magsabi ng mga bagay na yan. Siya ang nagdesisyon yan. Walang pwedeng magdebate dyan. Walang po pwedeng na hindi mag-agree dyan sa ganyang klaseng desisyon. Bring the best robe. Hindi ka na-define by your past mistakes, by your failures. You are defined by the Father.
Kung minsan ganyan tayo, kung paano tayo lumalapit sa Kanya, para bang tingin natin sa sarili natin, ang baho-baho natin, wala tayong magandang nagawa, parang ang dami, ang bigat-bigat ng mga kasalanan. Pero kapag tinitingnan ka ng Panginoon, anak ko, mahal ko, meron kang kinabukasan, parte ka ng aking buhay, ang mana mo ay para sa'yo, walang pwedeng magnakaw niyan. Yan ay ang ikaw mismo. I give you the best robe. And that is what we should wear. Alam nyo, ito ay intensyon na kailangan nating re-remind sa ating sarili. Intensyon na ikaw na lang dito, ikaw na lang magsuot niyan. O, yung robe na yan. Anak ko, na malaki pa sa akin, put on the robe. The robe of righteousness. O, di ba? Ayan. Ito, put it on. Put it on, yeah. Okay. Ang sinasabi sa Mateo, chapter 27, verse 35, inalis at pinaghati-hatian ng mga sundalo ang damit ni Jesus. Ito ay ang patungkol sa mga tinapos at ginawa at pinagbayaran na ni Kristo nang dahil sa robe of righteousness, ang kanyang damit na bilang isang anak ng Diyos, makapangyarihan at tagapagligtas ng lahat. Siya mismo ang nagsakripisyo ng kahihiyan. Siya mismo ang nagsakripisyo ng mga paratang at mga judgment na yan. At ngayon, kailangan nating isuot. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, si Kristo ay walang kasalanan. Ngulit alang-alang sa atin ay itinuring siya ng Diyos na makasalanan upang mamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ngayon, makakauwi ka na at makakapunta ka na sa gloria ng presence ng Panginoon, ng walang bahid na shame or guilt or condemnation. All because the Lord looks at you how He looks at His Son, Jesus Christ. Righteous and holy. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa sanlibutan, John 3:16, gayon na lamang ang kanyang pagmamahal, na kung sino man ang mananampalataya at maniniwala, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Akuin natin, kuhanin natin, at i-intensyon na suotin natin yan. We need to wear it. Katulad ng sinasabi sa Galatians chapter 3 verse 27, sapagkat kayong lahat na bautismohan ni Kristo ay isinuot na si Kristo. Isa pa, Romans 13:14, sa halip isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo. Kaya hindi ka na pupunta sa harapan ng Panginoon na tungong-tungo at sobrang pagsisisi o nagsisi ka na at humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, pero hindi ka nalalakad ng may kahihiyan, hindi ka nalalakad na talunan, hindi ka nalalakad na hari ng sablay. Ikaw na ngayon ay panalo sa Panginoon. Ikaw na ngayon ay minamahal ng Panginoon. In Galatians chapter 2 verse 20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon kung hindi si Kristo. Ang buhay na meron tayo ngayon ay hindi lamang basta buhay na literal na buhay, pero buhay ni Jesus ang nasa sa atin. Kaya, nung tayo'y napatawad ng Panginoon, tayo'y na ilalapit sa Kanya ng buong buo at merong kaligayahan. No? Meron na lamang akong 3 minutes. At pangalawa, you are also accepted because put the ring on Him. Alam niyo, sa mga panahon na iyon, ginagamit ang mga singsing na yan para iselyado ang mga letra at yun ang makakapagpatibay na galing yun sa pamilyang iyon. Na yan ay legit, yan ay totoo, yan ay dapat mangyari. Kapag pupunta rin sila sa market, no, sa South Supermarket, sa SM Department Store, or sa Robinson Supermarket, yan ang ginagamit nilang pambayad. Tatatak nila doon ang kanilang emblem ng kanilang singsing at sinasabing, tapos na yan, binayaran na yan. Sa tatay, sagot ng tatay ko yan. At ikaw na ngayon ay merong ganong klaseng benepisyo. Hindi ba? Binigyan ka na ng Panginoon. Ay, ang liit. Ito na lang isa. Binigyan ka na ng benepisyo na, I do. Binigyan ka na ng benepisyo ng Panginoon na
pinagbayaran na ni Jesus yan. Yang kagalingan na yan, selyado mo na yan. Kasi tapos na yan. Finish work na yan. Para sa iyo yan. May buhay ka, may kapayapaan ka. At meron kang ganyang klaseng benepisyo, meron kang ganyang klaseng kapangyarihan. Hallelujah. At pagdating dito natin maaalala talaga na ang klase ng otoridad, ang klase ng katungkulan, ang klase ng parte natin bilang sa isang pamilya ng Panginoon na meron tayong otoridad, na kasama tayo sa pamilya niya, na pinagkakatiwalaan tayo. Hindi ba't sa dami ng mga ginawa niya sa kanyang ama? Sa totoo lang, hindi na siya dapat pagkatiwalaan eh. At sa totoo lang, sa dami din ng ginawa nating hindi maganda, kaaya-aya sa mata ng ating Diyos Ama, hindi na din dapat tayo pagkatiwalaan eh. Bagkus pinagkakatiwalaan niya tayo sa mga pagpapala, pinagkakatiwalaan niya tayo sa mga himala, pinagkakatiwalaan niya tayo na pwede tayo maging ambassador ng ating Panginoon. Yan din ang sinasabi ng kanyang salita, that we are His ambassadors. We represent Him. Na sa tuwing pupunta tayo sa mga lugar, hindi lamang daladala natin ang ating sarili, daladala natin ang buong langit. Binigyan ka ng 18,000 angels, gamitin yan at bigyan sila ng utos. Hindi lang basta utos mo, dahil hindi sila susunod sa utos mo lamang, susunod sila sa utos ng salita ng Diyos. Kaya pagka binigyan mo sila, angels, protection, also prepare the way for us, lahat ng yan ay susundin. Dahil ikaw ay parte ng ating pamilya, ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And also, yung sandalyas, ay hindi magkakulay, hindi partner. Pero okay lang yan. Ang sandalyas na nagsisimbolo that you are restored, fully restored, kung ano ang layunin ng Panginoon kung bakit niya tayo ginawa. Para magkaroon ng dominyon, para magkaroon ng kapangyarihan, para humayo, maging maprutas, at magpakarami. Yan ang hangarin at nasa puso ng Panginoon. This is sonship. This is about belongingness and also inheritance. Kasi ang mga nagsisilbi sa kanila ay hindi nagsusuot ng sandalyas. Yun lamang mga parte ng pamilya ang nagsusuot ng sandalyas. At sila lang din ang pwedeng masabing merong mana, merong inheritance. Ibinibigay sa atin ng Panginoon ang gusto niyang ibigay sa atin. Dahil hindi niya tayo tinuturing na naninilbihan lang sa Kanya. Kahit na ang nasa isip natin, magsisilbi ako sa inyo, Panginoon. Pero paglapit mo sa Kanya, ay grabe. Yan din ang nangyayari kapag ka ikaw ay nagiging parte ng isang ministry. Akala mo ikaw ang nagbibigay. Sa totoo lang, ikaw ang nakakatanggap. Bakit? Kasi natitrain ka dyan eh. Nadi-disciple ka dyan eh. Nai-empower ka dyan, nai-encourage ka dyan. Nag-grow ka dyan. Kaya yun ang layunin ng Panginoon kung bakit niya gustong maging parte ka ng isang team o maging volunteer o maging parte ng isang life group. All because He wants the best for you. He wants for you to know your real identity in Him. Thank you. At sa ating huling pagtatapos, nais ko lamang sabihin to sa inyo, na si Jesus ang tumanggap ng rejection para tayo ngayon ay binigyan ng acceptance. Si Jesus ang nagdala ng kahihiyan. Parang tayo ay pwede nang magsuot ng kanyang katuwiran. Si Jesus ang nagbayad ng napakalaking halaga para tayo ay matubos niya at mabigyan niya ng pagpapala. Si Jesus ang namatay para tayo ngayon ay makatanggap ng buhay. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat sa pagpapaalala sa amin ng iyong pag-ibig, ng iyong wagas na pagpapatawad, ng iyong habag
ng iyong grasya, ng iyong pag-asa, na walang kahit sino man at anuman ang pwedeng makapantay. Salamat, O Diyos. Sa mga oras na ito, hindi ko hayaang matapos ang ating service ngayong hapon kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon ng ating ibang mga kapatid ay makatanggap din ng ganitong klaseng pagkakakilanlan, maging parte sila ng pamilya ng kaharian ng Diyos, at mabuhay sila ng merong autoridad at kapangyarihan. Kung ikaw ito at ninanais mo na maging parte ng kanyang pamilya at lumakad na merong pagpapala dito sa mundong ito, kung gusto mong tanggapin si Jesus sa unang pagkakataon, kung sa ka man nauupo ngayon, itaas mo ang kamay mo at ipapanalangin ka namin. Salamat, O Diyos. Pwede ko bang anyayahan ang lahat sa atin na tumayo sa ating kinauupuan? Panginoon, mangusap ka sa bawat puso na naririto. Alam ko merong kahit isa lang o dalawa na gustong tanggapin si Jesus sa unang pagkakataon. At ito na ang magsisimula ng napakagandang buhay kasama siya. Marami mang pagsubok pa rin, pero mapapagtagumpayan mo yan dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon, inaanyayahan ka niya na magpakumbaba at lumapit sa Kanya. Habang lahat ay nakatungo, nakapikit ang mga mata, o nasaan ka man nakatayo ngayon o nakaupo, pwede bang ayayahan kita na samahan kami dito kasama ng mga leaders natin and pastors dito sa harapan para palalangin ka namin. Para matanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Marahil nahihiya ka, lahat na lang tayo ngayon. Sige po. Salamat po, Mami. Alam niyo po, sinasabi sa Biblia na isa lamang ang tumanggap kay Jesus. Meron ng party na nangyayari sa langit. Ay, hindi pala. Galing pala siya sa CR. Ipanalangin na lang natin to. Ipikit natin ating mga mata. Sigurado ako na meron kahit isa o dalawa dito. Wow, mali. Kasi biglang lumiko eh. Hoy. Sabihin nga natin, Diyos Ama, Diyos Ama, salamat sa iyong pag-ibig. Binigay mo ang iyong buntong na anak na si Jesus para hugasan ang aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Tinatanggap kita, Jesus, para maging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Magmula ngayon, ako ay anak mo. Magmula ngayon, ako ay may pagkakakilanlan sa iyo at merong kapangyarihan na parte ng pamilya mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Alam ko, overtime na tayo, pero 2 minutes. This year kasi, meron kami natanggap na napakagandang testimony. Dahil last year, yung isa naming anak na merong Down syndrome, si Riley, ang aming pangalawang anak, ay nakitaan ng butas ulit o naglilik doon sa butas na nirepair sa kanyang puso. Dahil nung siya ay 6-month-old pa lamang, he's a person with Down syndrome, inoperahan siya dito sa puso at nirepair yung 3 butas sa kanyang puso. Every year sa 2D Echo, ang ganda, walang leak or anything. Last year, nagkaroon ng leak ito. At kami naman, parang hindi kami masyadong naaburido. Hindi kami natakot, hindi kami nag-worry ni Arlene. Patuloy kaming nananalangin, patuloy naming tinatayuan ang aming otoridad, ang kapangyarihan na binigay sa amin ng Panginoon. Patuloy kaming nag-declare ng health and health and health upon our son, Riley. Last month, sa kanyang 2D Echo, so this is a year after, ang sabi ng doktor, ano
pang hinahanap nyo dito? Napaka-perfect ng kanyang puso. Walang leak, walang butas, napakaganda ng pagkakagawa. Ang lakas-lakas ng anak nyo, tingnan nyo nga. Pwedeng bodybuilder ito eh. Yan ang mga sinabi ng doktor. Wow, salamat sa ating mga doktor na meron talagang pananampalataya at gumaganap sa atin, tumutulong sa ating katulad niyan. At salamat din sa ating chief doctor, ang ating Hesukristo na nagpapagaling at gumagawa ng himala. Kaya akala mo wala, pero meron. In Jesus' name, pagpalain kayo ng Panginoon. Taas niyo po ang inyong kamay. Healing, wholeness, peace, kapayapaan sa inyong puso, sa iyong isipan, sa inyong mga relasyon, sa inyo na rin mga pitaka at bank account sa pangalan ni Jesus. Dahil gusto ng Panginoon na kayo ay mapagpala at pagyamanin sa lahat at maraming bagay para maging ehemplo kayo ng kanyang salita. Kayo ay merong mandate sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you, New Life. We'll see you next week. Have a great week.